kapuso, kasabay ng unti-unting paglabas sa Philippine Area of Responsibility ng Super Bagyong Guring, ang paglapit naman sa PAR ng isa pang bagyo na tatawagin sa local name na Hana. Dahil pa rin sa Bagyong Guring, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portion ng Apayao at northwestern portion ng Cagayan. Posible pa ring maranasan dyan ang malakas na bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan. Sa layong 185 kilometers kanlura ng Itbayat, Batanes, huling namataan ang mata ng Super Typhoon Goring. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 195 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 240 kilometers per hour. Pa-west-northwest ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, ngayong gabi o bukas ng umaga, inaasahang lalabas na ng PAR ang Bagyong Goring. Pero mga kapuso, kasabay niyan ay posibleng pumasok din sa PAR yung isa pang bagyo na tatawagin natin na Bagyong Hana. Sa ngayon, mananatiling mababa ang posibilidad na tumama o maglandfall ang nasabing bagyo at posibleng sa may gilid lang ng PAR dumaan. Pero huwag pa rin magpakampante dahil pagkatapos ng Bagyong Guring, ito namang magiging Bagyong Hana ang posibleng humatak o magpalakas sa habagat kaya magpapatuloy ho ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin, lalo na ang western section. Magpapatuloy ho yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa Cagayan Valley at sa ilang bahagi ng Central Luzon. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto po mga kapuso. Sa Visayas naman, halos buong araw pa rin ang pag-ulan sa Panay Island at Negros provinces. Para sa mga taga Mindanao naman ho, good news dahil mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pero sa hapon, may mga kalat-kalat na naulan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga at sa may Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila, hindi pa rin ho inaalis ang posibilidad ng ulan bukas. Posibleng malawakan ang pag-ulan sa hapon at maaaring magpatuloy ho yan hanggang sa gabi. Kaya sa ating masisipag na riders, huwag hong kalimutan ang inyong mga kapote. Samantala, may nakataas pa rin na gale warning sa halos buong Luzon at Visayas, pati sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Ang ibig sabihin ho niyan, magiging maalon at delikado pa rin pong maglayag o pumalaot. Kaya mag-ingat mga kapuso. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.